Sinasabi ko na sa inyo, isang araw magbabalik kayo. Sinabi ko yon sa kanya bago ako umalis. Natupad na ang aking salita. Hindi na yon ang mahalaga, Elena. Si Constantino, kailangang dalhin namin sa Roma. At bakit? Constantino, hindi nagkaroon ng supling ang mahal na general na iyong ama at naging emperador ng Roma. Ikaw lamang ang nag-iisang tagapagmana. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ng Elena. Constantino, ikaw ang susunod na magiging emperador. Tumapak na muli ang mag-ina sa Roma. Sa pagkakataong ito, isa ng emperador at pinutungan ng korona si Constantino. Ginawa niyang Empress of Rome ang kanyang ina. At binigyan niya ng titulo na Nobilissima Femina, ang ibig sabihin, the noblest of all the feminine or all the woman. At ang sabi ni Elena habang siya ay kasamang pinutungan ng kanyang anak, inalala niya ang kanyang kabataan nung siya ay mahirap pa lamang. Inalala niya nang siya ay pinalayas. Inalala niya ang kahirang-kahirapan at higit sa lahat, inalala niya ang kanyang panahon na kasama ang matandang si Anunciata. At higit sa lahat, inalala niya si Kristo, si Jesus. At ang sabi niya, nang matapos na ang ordinasyon at pagpuputog ng korona, anak, natatandaan mo ba ang pangalang Jesus? Opo, ina, hanggang sa ngayon, hindi ko ito nakalilimutan. Nais kong puntahan ang lugar kung saan siya isinilang, kung saan siya nangaral, at kung saan siya pinatay. Lahat ng nais ng aking ina ay aking ibibigay. Tinipon ng mahal na reyna, Elena, ang lahat ng magagandang dama, ang mga emperatriz, at sila ay naglakbay. Hindi katulad ngayon, nasasakay ka lang ng eroplano, nandudong ka na sa Holy Land. Matagal ang kanilang paglalakbay sakay ng barko, matagal ang kanilang paglalakbay sakay ng mga karwahe, hanggang sa makarating sila pagkatapos ng napakatagal na buwan sa Holy Land. At nang tumapak siya sa banal na lupa, hinalikan ni Reyna Elena ang lugar kung saan tumapak si Jesus. At nagtungo siya sa lugar na yon ng Israel. At nakita niya ang Bethlehem kung saan isinilang si Jesus. At napaiyak siya na hindi niya malamang dahilan. At pagdating niya sa Calvary, nadurog ang kanyang puso. At ang sabi niya, nasaan ang krus na pinagpakuan kay Jesus? Alam ng mga naroroon at itinago nila kung nasaan ang krus. At ipinakita nila ito kay Reyna Elena. Nandoon ang obispo, isang matandang obispo, Obispo Macarius. At ang sabi, Elena, dapat mong matiyak na yan nga ang krus. Sa napakaraming ipinako dito sa Kalbaryo, dapat mong makilala kung ang hawak mo ay ang tunay na krus. Paano ko po itong malalaman? Isang matandang babae na naman ang dumating, may karamdaman. Idinikit nila ang krus, ang mga pako, at yung inscription na nilagay sa ulunan ng krus. At gumaling. Napaiyak si Elena. Ang krus na simbolo ng karumal-dumal na kasalanan ng tao ay ang krus na nagliligtas at nagpapagaling ngayon sa tao. Niyakap ni Elena ang krus na pinagpakuan kay Jesus. Ipinadala niya ang ilang bahagi sa Constantinople at ang ilan ay sa Roma. At tuwang-tuwa si Reyna Elena. Taong 312, napakahalaga ng taon na ito. Dahil sinalakay ang Roma ng mga kalaban, ng mga Maxentius, at malapit na silang matalo. Ang Roma noon ay pagpamumuno ng emperador na ang pangalan ay Constantino. At ang sabi ni Constantino, matatalo na sila. Naalala niya ang ginagawang pananalangin ng kanyang inang si Elena kay Jesus. Sabi niya, Jesus, kung tunay ka, lumuhod siya at nanalangin. Tulungan mo kami sa pakikipaglaban na ito ng mga panahon na yon.